Ang tamis ng buttercream sa hawak niyang cake ay biglang naging lasang abo nang marinig ni Elena ang boses ng kanyang biyenan sa loob ng silid. Isang baog at hamak na panadero lang si Elena, Adrian. Huwag mong panghinayangan ang babaeng walang silbi sa pamilya natin. Napatigil si Elena sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng Marang, yang hotel suite sa Makati. Hawak niya ang isang kulay asul na kahon ng cake kung saan nakasulat sa ibabaw ang mga salitang "May baby na tayo" gamit ang makukulay na frosting. Sa loob ng kanyang lumang bag, maingat na nakatabi ang isang puting sobre na naglalaman ng kanyang unang ultrasound. Pagkalipas ng 8 taon ng walang katapusang pag-iyak mga mamahaling gamot sa fertility at masasakit na paratang mula sa kanyang biyen, na si Doña Corazon sa wakas ay dininig ng langit ang kanyang panalangin. 6 na linggo na siyang buntis, halos liparin niya ang distansya mula sa kanyang maliit na bakery sa Quezon City hanggang sa hotel kung saan idinaraos ang taunang kumbensyon ng kumpanya ng kanyang asawang si Adrian. Nais niyang sorpresahin ito. Nais niyang sabihing hindi siya baog na may pag-asa pa ang kanilang pamilya. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa loob ng silid ay parang malamig na kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago pa siya makakilos, dahan-dahang nadulas ang kahon ng cake mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa malambot na karpet ng pasilyo. Walang tunog ang pagbagsak nito, ngunit ang plastik na takip ng kahon ay nabasag at ang magandang disenyo ng cake ay nayurak tulad ng kanyang mga pangarap. Hindi na nag-isip si Elena. Itinulak niya ang pinto. Ang eksena sa loob ng silid ay mas matindi pa sa anumang bangungot na kanyang naisip. Si Adrian, ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa, ay nakatayo habang yakap-yakap si Bianca, ang matikas at magandang Chief Financial Officer ng kanilang kumpanya. Sa tabi nila nakaupo si Doña Corazon sa isang mamahaling silya, may hawak na baso ng tsa at tila walang anumang nangyayari. Nang mapansin ang pagdating ni Elena, hindi man lang nagulat si Doña Corazon. Sa halip, tumayo ito at tinignan si Elena mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidire. Naroon pa rin kay Elena ang bakas ng harina sa kanyang lumang bistida at ang amoy ng banilya ay humahalo sa kanyang pawis, isang malaking kaibahan sa mamahaling pabango na suot ni Bianca. Elena, malamig na tawag ni Adrian. Sabay binitawan si Bianca, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Adrian, ano ito? Halos hindi lumabas ang tinig ni Elena. Itinuro niya ang kanyang asawa at si Bianca. 8 taon, Adrian. 8 taon akong nagtiis sa lahat ng panlalait ng pamilya mo dahil mahal kita. Pero ito pala ang ginagawa mo sa likod ko. Tumawa ng mapang uyam si Bianca. Humakbang ito, pasulong hinaplos ang kanyang patag na tiyan at tumingin kay Elena ng may pagmamalaki. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Elena. Ang katotohanan ay buntis ako. At hindi lang basta sanggol ito ay isang lalaki. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Villanueva, isang bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay kay Adrian. Gumuho ang mundo ni Elena. Tumingin siya kay Adrian, umaasang ipagtatanggol siya nito, umaasang sasabihin nitong kasinungalingan ang lahat. Ngunit nanatiling tahimik si Adrian. Umiwas ito ng tingin at lumapit sa mesa upang kumuha ng isang dokumento. Elena, maging practical tayo, sabi ni Adrian sa isang tono na tila nakikipagnegosasyon lamang sa negosyo. Hindi na gumagana ang kasal natin. Alam mo kung gaano kahalaga kay Mama ang magkaroon ng apo? Pirmahan mo na ang separation agreement na ito. Iwan mo na sa amin ang bahay sa Quezon City dahil nakapangalan naman yon sa atin pareho. Ngunit ang pamilya ko ang nagbayad ng karamihan sa halaga niyon. Pati ang bahay, bulong ni Elena, habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi.
Ang bahay na iyon ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may sarili siyang tahanan, kung saan binuo niya ang kanyang maliit na bakery upang suportahan ang kanilang pamumuhay, noong nagsisimula pa lamang sila. Lumapit si Doña Corazon at marahas na inagaw ang bag ni Elena, itinapon ito sa mesa upang hanapin ang kanyang mga ID at iba pang dokumento. Huwag ka nang umarte na tila ikaw ang biktima, Elena. Isang baog na tulad mo walang silbi sa pamilyang ito. Ang maliit mong bakery ay kumikita lang ng halagang mas mababa pa sa tip na ibinibigay ng anak ko sa kanyang mga driver. Pirmahan mga ito at umalis ka sa buhay namin. Hindi, nanginginig na sabi ni Elena. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Hindi ko pipirmahan yan. At Adrian, may anak tayo, buntis ako. 6 na linggo na. Natahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Tumingin si Adrian kay Elena nang may pag-aalinlangan, ngunit bago pa ito makapagsalita, humalahak ng malakas si Doña Corazon. Buntis pagkatapos ng 8 taon. Nayon ka pa magiging buntis kung kailan nalaman mong may iba na si Adrian. Sabi ng matandang babae nang may matinding pang-api. Sino ang makasisiguro na sa anak ko nga yan? Baka naman kung kanino mo lang nakuha yan para lang manatili sa amin. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang biyenan at ang makitang walang ginawang depensa si Adrian, kundi ang tumahimik ay tuluyang bumasag sa huling hibla ng pagmamahal ni Elena. Ramdam niya ang matinding sakit na gumuhit sa kanyang puson. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at matinding stress. Mga hayop kayo, bulong ni Elena. Kinuha niya ang kanyang bag sa mesa, tinalikuran sila nang hindi lumalagda sa anumang papel at tumakbo palabas ng silid. Narinig niya ang tawag ni Adrian, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya sa pasilyo, dumaan sa nayurak na cake na kanyang dala kanina, at mabilis na bumaba sa lobby ng hotel. Sa labas, ang kalangitan ng Makati ay madilim at bumubuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang lamig ng hangin at ulan ay sumampal sa kanyang mukha nang lumabas siya sa kalsada upang mag-abang ng taxi. Sumakay si Elena patungo sa kanyang bakery sa Quezon City. Habang nasa loob ng sasakyan, ang sakit sa kanyang puson ay lalong tumitindi. Ramdam niya ang malamig na pawis na lumalabas sa kanyang noo at ang bawat ugong ng kulog sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang nasirang puso. Niyakap niya ang kanyang tiyan paulit-ulit na bumubulong. Anak, huwag mong iiwan si nanay. Please, anak! Nang makarating ang taxi sa tapat ng kanyang maliit na bakery, nagmamadaling bumaba si Elena. Madilim ang paligid at ang tubig ulan ay mabilis na umaagos sa semento. Sa kanyang pagmamadali na marating ang pintuan ng kanyang tindahan, hindi niya napansin ang madulas na bahagi ng hagdang kahoy na basa ng ulan. Nawala ng balanse si Elena. Isang malakas na kalabog ang sumunod nang bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na semento ng kalsada. Ang matinding hantong ng pagbagsak ay tumama mismo sa kanyang tiyan. Isang matalim at walang kapantay na sakit ang gumuhit sa kanyang katawan, dahilan upang mapatili siya sa gitna ng ingay ng bagyo. Dahan-dahang gumapang si Elena patungo sa pintuan. Ngunit, nang hawakan niya ang kanyang binti, naramdaman niya ang isang mainit na likido na humahalo sa malamig na tubig ulan. Sa ilalim ng liwanag ng post ng kuryente, nakita niya ang pulang dugo na dahan-dahang umaagos mula sa kanyang hita, nilalamon ng baha. Anak ko! Ang huling bulong ni Elena bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang walang malay na katawan sa tapat ng sarili niyang bakery. Ang tuloy-tuloy na tunog ng monitor sa loob ng pampublikong ward ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Elena. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na puting kisame at ang amoy ng murang disinfectant ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Ito ay patag at walang laman. Isang tahimik na hikbi
ang kumawala sa kanyang lalamunan na sinundan ng maiinit na luha na mabilis na gumuhit sa kanyang mga pisingi. Wala na ang kanyang sanggol. Ang pangarap na kanyang hinawakan ng ilang oras lamang ay tuluyan ng binura ng malupit na tadhana sa isang gabi ng bagyo. Elena, anak? Isang basat na boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Lumingon si Elena at nakita ang kanyang ama si Mang Tomas. Ang matanda ay nakaupo sa isang plastik na upuan, suot ang kanyang kupas na t-shirt at tsinelas na may bakas pa ng putik mula sa Batangas. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa mga taon ng pagsasaka ay mahigpit na humawak sa malamig na kamay ni Elena. Walang salita na kayang magpagaan sa dusa ni Elena. Ngunit ang init ng hawak ng kanyang ama ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Sa kalagitnaan ng kanilang pagdadalamhati, bumukas ang pinto ng ward. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Hindi ito si Adrian. Siya si Ati Santos, ang personal na abogado ng pamilya Villanueva. Lumapit ito sa kama ni Elena nang walang anumang emosyon sa mukha at naglapag ng isang makapal na sobreng kulay kape sa ibabaw ng maliit na mesa. Magandang umaga, Gang Elena, formal na bati ng abogado. Ipinadala ako ni G. Adrian at ni Doña Corazon. Narito ang pondo para sa lahat ng gastusin mo sa ospital, pati na rin ang karagdagang halaga para sa iyong paggaling. Tumingin si Elena sa sobre pagkatapos ay sa abogado. Nasaan si Adrian? Bakit hindi siya ang pumunta rito? Tikim ng abogado bago sumagot. Masyadong abala si G. Adrian sa pagsasaayos ng mga isyu sa kumpanya at may kaunting kahilingan ng pamilya. Hinihiling nila na wag mo nang palakihin ang nangyari. Walang media, walang ingay, at walang anumang dumi sa pangalan ng mga Villanueva tungkol sa iyong pagkalaglag. Tanggapin mo ang pera at pirmahan mo ang kasunduan na hindi ka maghahabla. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. Ang kanyang anak ay namatay, ngunit ang tanging inaalala ng pamilyang iyon ay ang kanilang marang yang pangalan sa Makati. Ibalik mo yan sa kanila, mahina ngunit mariing sabi ni Elena. Sabihin mo kay Adrian, hindi ko kailangan ng maruming pera niya. At sabihin mo sa kanyang ina, hindi mabibili ng pera nila ang buhay ng anak ko. Umalis ka rito bago ko tawagin ang gwardiya. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Elena, walang nagawa ang abogado, kundi kunin ang sobre at umalis ng may pagkabigo. Pagkalipas ng 3 araw, pinayagan na ng doktor si Elena na lumabas ng ospital. Sa tulong ni Mang Tomas, sumakay sila ng jeep patungo sa terminal ng bus papuntang Batangas. Habang umaandar ang bus palabas ng maingay at mausok na Maynila, nakatingin si Elena sa bintana. 8 taon niyang sinubukang maging bahagi ng mundong yon, isang mundong puno ng ginto, ngunit walang puso. Ngayon, binalikan niya ang kanyang pinagmulan ng walang natitira, kundi ang kanyang nasirang pagkatao. Nang makarating sila sa kanilang simpleng bahay kubo sa Batangas, sinalubong sila ng amoy ng basa, ang lupa, mga dahon ng saging at ang katahimikan ng bukid. Pumasok si Elena sa loob at huminto sa harap ng maliit na altar ng kanyang yumaong ina na si Nanay Teresa. May isang kupas na larawan doon at isang estatwa ng Santo Niño. Naramdaman ni Elena ang matinding hiya. Sa loob ng 8 taon, halos hindi niya nadalaw ang kanyang ama at ang alaala ng kanyang ina dahil naging abala siya sa pagpapakumbaba sa kanyang biyenan. Elena, magpahinga ka muna, sabi ni Mang Tomas. Pumunta ang matanda sa kusina at nagluto. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ito na may hawak na isang mangkok ng mainit na lugaw na malagkit na may gata at asukal, ang paboritong pagkain ni Elena noong bata pa siya kapag siya ay may sakit. Inabot ni Mang Tomas ang mangkok kay Elena. Habang ginagawa yon, napansin ni Elena ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama. Mabilis na tumalikod ang matanda upang punasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang kupas na bimpo. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang sariling kahinaan. Kinain ni Elena ang malagkit.
Ang bawat subo ay tila nagbabalik ng kaunting init sa kanyang malamig na katawan. Ang pagmamahal ng kanyang ama na walang hinihinging kapalit ang kanyang naging unang lunas. Nang matapos silang kumain, umupo si Mang Tomas sa tabi ni Elena sa kawayang papag. May kinuha ito mula sa ilalim ng kanyang lumang aparador, isang kinakalawang at lumang kahon na lata na may tatak ng isang lumang produkto ng biskwit. Iniwan ito ng nanay mo bago siya yumao, mahinahong sabi ni Mang Tomas habang ipinapatong ang kahon sa kandungan ni Elena. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lamang ito sa'yo kapag dumating ang araw na pakiramdam mo ay wala ka nang mapuntahan sa mundong ito. At ang susi, tumingin si Mang Tomas sa leg ni Elena, dun ay nakasabit ang isang lumang kwintas na may susing tanso, ang susi na palaging itinatanong ni Doña Corazon sa kanya nung bago sila ikasal. Ngunit palaging itinatago ni Elena dahil ito ang huling alaala ng kanyang ina. Isang matinis at kalawanging langit-nit ang umalinganga sa tahimik na silid. Nang ipasok ni Elena ang susing tanso sa lumang kahon ng biskwit, bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri habang iniikot ang susi. Sa bawat ikot, may mga natatapon na pulang kalawang sa kanyang kandungan, tila mga dumi ng nakaraan na unti-unting natatanggal. Nang sa wakas ay bumukas ang takip isang amoy ng lumang papel at amag ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng kahon ay may ilang peraso ng kupas at nanilaw na mga larawan, isang makapal na kuwaderno na may balat na luma at ilang opisyal na dokumentong may tatak panatag ng gobyerno. Kinuha ni Elena ang isa sa mga larawan. Ito ay larawan ng kanyang yumaong ina si Nanay Teresa nung ito ay bata pa. Nakatayo ito sa tapat ng isang malaking gusali na may karatula Lavanguardia Flour Mill. Puti ang kanyang damit dahil sa nakakalat na harina, ngunit napakalawak ng kanyang niti puno ng pagmamalaki. Kinuha naman ni Elena ang kuwaderno. Binuklat niya ang mga pahina. Ito ay naglalaman ng mga sulat kamay na recipe ng kanyang ina mula sa bibingka ensaymada hanggang sa iba't ibang uri ng tinapay na may sariling formula ng paghahalo ng harina at pampaalsa. Sa gilid ng unang pahina, may nakasulat na mensahe sa pluma na halos mabuwal na ang mga letra dahil sa katandaan, para sa aking Lena ang harina at asukal ang nagtaguyod sa ating pamilya. Wag na wag mong hahayaan na tapakan ng sinuman ng iyong banggal. Napatakip ng bibig si Elena. Ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Habang tinatrato siya ng mga Villanueva na parang basura at tinatawag siyang walang silbing panadero, ang kanyang ina pala ay nag-iwan sa kanya ng isang kayamanan na puno ng pag-asa. Tatay, ano po ito? Tanong ni Elena habang ipinapakita ang mga dokumento sa ilalim ng kahon. Bumuntong hininga si Mang Tomas, ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot at galit. Noong buhay pa ang nanay mo, Elena, siya ang otak sa likod ng formula ng harina ng Lavanguardia. Dahil sa kanyang talento, binigyan siya ng mga orihinal na may-ari ng 25% ng share sa kumpanya bilang kasosyo. Nakinig ng mabuti si Elena habang nagpapatuloy ang kanyang ama. Nung ikinasal kayo ni Adrian, nalaman ni Corazon ang tungkol dito. Lumapit siya sa amin at sinabing hihiram muna ang mga papel ng shares upang magamit sa pag-aayos ng mga legal na dokumento para sa pagpapalawak ng negosyo ng mga Villanueva. Dahil naniwala kami na pamilya na tayo, ibinigay namin. Ngunit mula noon, hindi na niya ibinalik ang mga papel. Tuwing itinatanong ko, palagi niyang sinasabi na ginagamit pa sa bangko. Isang matinding pot ang gumuhit sa dibdib ni Elena. Ninakaw ng kanyang biyena ng pinaghirapan ng kanyang ina at pagkatapos ay ginamit ang perang galing doon upang apihin siya at ituring siyang hampas lupa. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Elena. Hawak ang kanyang telpon o tinawagan niya si Miguel, ang kanyang kababata, na ngayon ay isa ng matagumpay na abogado sa Maynila na dalubhasa sa mga usaping pangpamana at korporasyon. Elena, natutuwa akong marinig ang boses mo, sabi ni Miguel mula sa kabilang linya, bagamat may bakas ng pag-aalala sa kanyang tono. Kamusta ka na?
Inilahad ni Elena ang lahat mula sa kanyang pagkalaglag, ang panloloko ni Adrian hanggang sa natuklasan niyang dokumento ng Lavanguardia. Ipadala mo sa akin ang mga larawan ng dokumento, Elena. Titingnan ko sa database ng Securities and Exchange Commission kung ano ang kasalukuyang katayuan ng mga shares na yon, sagot ni Miguel. Pagkalipas ng 2 oras, muling tumawag si Miguel. Sa pagkakataong ito, seryoso at mabigat ang kanyang boses. Elena, totoo ang sinasabi ng tatay mo. Ang 25% ng shares ng Lavanguardia Flour Mill ay legal pa ring nakapangalan sa iyong yumaong ina at ikaw ang nag-iisang tagapagmana nito. Ngunit may masama akong balita. Ano yon, Miguel? Kabit-balikat na tanong ni Elena. Kinamit ng mga Villanueva ang mga shares na iyon bilang collateral para sa isang napakalaking loan ng Villanueva Land sa bangko. At upang magawa iyon, kailangan nila ng iyong pirma bilang tagapagmana. Elena, may nakita akong pirma mo sa mga dokumentong isinumit nila sa bangko 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit alam kong hindi mo ito nilagdaan. Pinek nila ang pirma ko? Bulong ni Elena, habang unti-unting nagtatagpo ang kanyang mga ngipin sa galit. Elena, ito ay isang kaso ng falsification of public documents at seryosong estafa. Kung magdedemanda tayo upang bawiin ang mga shares mo at ideklara na walang bisa ang loan, mapipilitan ang bangko na bawiin ang pondo mula sa Villanueva Land, maaaring tuluyang bumagsak ang kumpanya nila. Handa ka na bang harapin ang galit ni Doña Corazon at ni Adrian? Tumingin si Elena sa larawan ng kanyang ina na nakalagay sa ibabaw ng mesa pagkatapos ay sa kanyang sariling muka sa salamin. Wala na ang takot at kahinaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso na dating puno ng lungkot ay napuno na ng apoy ng katarungan. Handa na ako, Miguel, mariing sagot ni Elena. Ipaglalaban ko ang para sa nanay ko at ibabalik ko sa kanila ang bawat luha na kinuha nila sa akin. Ang bawat hagod ng brush na may puting pintura sa lumang dingding ay tila nagbubura sa mga mansa ng kanyang nakaraan. Sa loob ng isang maliit at medyo sirang commercial space sa isang sulok ng Quezon City, abala si Elena sa paglilinis. Kasama niya si Miguel na nakasuot ng simpleng t-shirt at may mga bahid din ng pintura sa mukha. Gamit ang kaanting pera mula sa ibinentang maliit na lupang niyugan ng kanyang ama sa Batangas, nagpasya si Elena na bumalik sa Maynila. Hindi siya babalik bilang ang mahina at kawawang asawa ni Adrian, kundi bilang isang babaeng handang lumaban para sa kanyang sariling buhay. Sigurado ka ba rito, Elena? Tanong ni Miguel habang ibinababa ang hawak na roller ng pintura. Medyo tago ang pwestong ito kumpara sa dati mong bakery. Ngumiti si Elena, isang ngiti na may kasamang determinasyon. Dito tayo magsisimula, Miguel. Ang tunay na lasa ng tinapay ay hindi nakadepende sa rangya ng pwesto, kundi sa puso ng nagmamasa. Hindi nagtagal ang mga kapitbahay sa barangay ay unti-unting naging pamilyar sa kanila. Isang matandang kapitbahay, si Aling Rosa, ang nagpahiram sa kanila ng lumang bentil, habang ang ilang kabataan naman ay tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng harina kapalit ng ilang pirasong tinapay kapag nagbukas na sila. Nang dumating ang araw ng unang pagsubok sa paghurno, binuo ni Elena ang kanyang bersyon ng tradisyonal na bibingka at ensaymada mula sa kuwaderno ng kanyang ina. Sa halip na gumamit ng modernong oven, nagpagawa siya ng tradisyonal na pugon na luwad na ginagamitan ng uling. Inilatag niya ang mga sariwang bahon ng saging sa ilalim ng bawat bibingka. Habang minamasa ni Elena ang harina sa ibabaw ng lamesang kahoy, ibinuhos niya rito ang lahat ng kanyang emosyon. Ang bawat hampas at piga niya sa masa ay tila pagpapakawala ng kanyang galit kay Adrian, kay Doña Corazon at sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging bahagi ng kanyang pagbangon. Nang simula na niyang i-bake ang mga bibingka, ang matamis mausok at buttery na amoy ng natutunaw na keso at itlog na maalat ay mabilis na humalo sa hangin, kumalat sa buong kalsada.
Isang driver ng tricycle ang unang huminto na akit sa amoy. Aling Elena, pabili nga po ng 2 bibingka. Ang bango parang probinsya ang amoy. Iyon ang kanyang unang benta. Ang kagalakan sa muka ng driver habang kumakain ng mainit na bibingka ay nagbigay kay Elena ng pag-asa na hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Sa hapon, habang naglilinis ng counter, napansin ni Elena ang isang pamilyar na muka na dumaan sa harap ng tiyam. Ito ay si Gina, ang kanyang pinagkakatiwala ang helper sa kanyang lumang bakery sa kabilang distrito. Nang makita si Elena, umiyak si Gina at patakbong pumasok sa tiyam. Ate Elena, nahanap din kita, hikbi ni Gina. Sobrang sama nila ate. Ang lumang bakery mo ron? Winasak ni Sir Adrian nung isang linggo. Pinatag nila ang lupa para gawing bagong transaction office ng Villanueva Land. Napatigil si Elena. Masakit pa ring malaman na ang huling bakas ng kanyang lumang buhay ay tuluyan ng binura ni Adrian nang walang pakundangan. Ngunit sa halip na maiyak hinawakan niya ang balikat ni Gina, hayaan mo sila Gina. Mas maganda ang itatayo natin dito. Gusto mo bang magtrabaho ulit kasama ko? Mabilis na tumango si Gina, nagpahid ng luha at agad na tumulong sa pag-aayos ng mga tray. Opisyal nilang pinangalanan ang tiyam na Linus Hearth, ang dambana ng kanyang ina. Habang papalubog ang araw unti-unting, kumakaunti ang mga tao sa kalsada. Habang nagpupunas ng salamin ng pinto si Elena, napansin niya ang isang makintab at bagong itim na SUV na dahan-dahang pumarada sa kabilang bahagi ng kalsada sa ilalim ng puno ng akasya. Dahan-dahang bumaba ang windshield ng sasakyan. Mula sa loob nakita ni Elena si Jojo, ang tapat na personal na driver at kanang-kamay ni Doña Corazon. Hawak nito ang kanyang cellphone at kinukuha na ng larawan ang harapan ng Linus Hearth. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na itinaas ni Jojo ang salamin ng sasakyan at mabilis na pinaharurot ang SUV paalis. Naramdaman ni Elena ang malamig na simoy ng hangin. Alam niyang hindi siya tatantana ng mga Villanueva, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na Elena, ang tatakbo at magtatago sa dilim. Ang tunog ng tansong kampanilya sa pinto ng Linus Hearth ay walang tigil sa pagtugtog mula pa noong umaga. Mahaba ang pila ng mga taong nag-aabang sa labas ng tiyam, umaabot hanggang sa dulo ng kalsada. Isang sikat na vlogger sa social media ang nagbahagi ng video tungkol sa natatanging lasa ng kanilang bibingka at ensaymada na luto sa tradisyonal na pugon at magdamag na naging viral ang kanilang maliit na bakery. Sa likod ng counter, abala si Elena sa pagbabalot ng mga mainit na tinapay habang si Gina naman ay mabilis na nag-aasikaso sa kahera. Pawisan si Elena, may bahid ng harina sa kanyang pisngi at asukal sa kanyang tapde, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ito ang amoy ng tagumpay, isang amoy na malayo sa mapanglaw na ospital at sa malamig na opisina ng mga Villanueva. Ngunit ang masayang ingay sa loob ng tindahan ay biglang naputol ng marahas na bumukas ang pinto. Ang kampanilya ay tumunog ng matinis bago tuluyang tumahimik. Pumasok si Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling Italian suit, makintab ang mga sapatos, at may bakas ng pagmamadali sa kanyang mukha. Nang makita siya ang ilang mga customer na nakapila, ay nagsimulang magbulungan. Mukha siyang dayuhan sa ganong uri ng lugar. Tumingin si Adrian kay Elena nang may halo ng gulat dahil mas lalong gumanda at sumigla si Elena kumpara noong huli silang magkita at pandidiri sa maliit na bakery. Elena? Tawag ni Adrian habang lumalapit sa counter, pinaliwala ang pila ng mga tao. Kailangan nating mag-usap sa pribadong lugar. Hindi huminto si Elena sa pagbabalot ng bibingka. Hindi man lang niya tinignan si Adrian. Kung bibili ka ng tinapay, pumila ka sa likod, Adrian. Pero kung nanggugulo ka lang, maaari ka nang umalis. Elena, huwag kang magmatigas, mahinang sigaw ni Adrian. Sinusubok kang kontrolin ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga tao. Nagsisimula ng magtanong ang mga reporter ng Makati Business Journal.
May nakakita sa iyo rito at nalaman nilang ikaw ang dating asawa ko. Isang Villanueva nagbebenta ng kakanin sa gilid ng kalye. Nakakahiya, galit na galit si Mama. Ibinaba ni Elena ang hawak niyang sipit ng tinapay. Dahan-dahan siyang humarap kay Adrian. Ang kanyang tindig ay tuwid puno ng danggal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng pera ng mga Villanueva. Una sa lahat, Adrian. Malamig na simula ni Elena, sapat ang lakas ng boses upang marinig ng mga unang nakapila. Hindi ko nadala ang apelido ninyo. Ako, si Elena Santos, at pangalawa, wala akong pakialam sa kahihiyan ng pamilya mo. Ang bakery na ito ang nagligtas sa akin nung iniwan ninyo ako sa ulan. Huminga ng malalim si Adrian, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging superior. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa kanyang bulsa at naglabas ng mamahaling pluma. Gawin nating simplo ito, Elena, sabi ni Adrian habang nagsusulat sa check. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. Isara mo ang tiyam na ito, bumalik ka sa Batangas at mamuhay ka ng tahimik. Huwag mo nang sirain ang reputasyon ng pamilya ko. Tinitigan ni Elena ang tseke na inilapag ni Adrian sa ibabaw ng glass counter. Wala siyang naramdamang takot. Walang sakit kundi matinding dumi sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang tapde. Kinuha niya ang isang maliit na pouch at inilabas ang kanyang gintong. Singsing sa kasal ang singsing na nakalimutan niyang ibalik noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Ipinatong ni Elena ang singsing sa ibabaw ng tseke ni Adrian. Ang singsing ay nababalutan ng puting harina mula sa kanyang mga daliri. Hindi mabibili ng 10 milyong piso mo ang danggal ko, Adrian, sabi ni Elena na may kasamang matigas na ngiti. Ibalik mo yan sa mama mo at kunin mo na rin ang singsing na ito. Tulad ng kasal natin, wala na rin itong halaga sa akin. Nahiya si Adrian sa harap ng mga customer na nagsimula ng mag-react sa kanilang paligid. Ngunit nang kukunin na niya ang tseke, biglang napadpad ang kanyang tingin sa mga bagong paper bag at kahon ng kinapay ng Lina's Hearth na nakasalansan sa gilid ng counter. Ang logo ng Cham ay isang magandang guhit ng isang tradisyonal na susing tanso. At sa ilalim nito, may nakasulat na maliit ngunit malinaw na mga letra, gawa mula sa orihinal na formula ng Lavanguardia Flour Mill. Biglang namutla si Adrian. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti nang makita ang pangalan ng Lavanguardia. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang tumitingin kay Elena. Paano? Bakit nasa iyo ang pangalan ng Lavanguardia? Nauutal na tanong ni Adrian. Saan mga kuha ang logo na yan? Tinitigan siya ni Elena nang may malamig na tagumpay. Bakit, Adrian? Natatakot ka ba? Akala ba ninyo ng mama mo ay habang buhay ninyong maitatago sa inyong vault ang pag-aari ng aking ina? Ang bawat butil ng harina na ginagamit ninyo para sa inyong yaman ay may dugo at pawis ng nanay ko. At kukunin ko ito pabalik. Hindi na nakasagot si Adrian. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay tuluyang gumuho. Mabilis niyang kinuha ang singsing at ang tseke tinalikuran si Elena at patakbong lumabas ng tiyam sa gitna ng mga bulong na mga tao. Pumasok si Adrian sa kanyang luxury car, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang nganibela. Agad niyang tinawagan si Doña Corazon. Nalaman na ni Elena ang tungkol sa Lavanguardia, hysterical na sabi ni Adrian sa telepo. Nakaprint na ito sa mga kahon ng tinapay niya. Kailangan nating kumilos bago siya makipagkita sa board of directors ng bangko. Ang kaluskos ng kulay tsokolating sobre sa ibabaw ng kahoy na mesa ay naging mitsa ng bagong katotohanan. Sa loob ng isang tahimik na kapihan, malayo sa ingay ng Lina's Hearth, seryosong nakatitig si Miguel kay Elena. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ito ay mga medical na ulat mula sa isang eksklusibong pribadong ospital sa San Juan. Nang basahin niya ang nakasulat sa pangalan ni Bianca Fuentes, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ano ang ibig sabihin nito, Miguel?
Tanong ni Elena, halos hindi makapaniwala sa kanyang binabasa. 2 taon na ang nakalilipas bago pa man niya makilala si Adrian, sumailalim si Bianca sa isang operasyon, isang kabuuang hysterectomy o pagtanggal ng matris dahil sa malubhang sakit, paliwanag ni Miguel sa mababang tinig. Elena, hindi maaaring magkaanak si Bianca. Kailanman, napatakip ng bibig si Elena. Ang kanyang puso ay napuno ng pinaghalong gulat-galit at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kalayaan. Sa loob ng ilang buwan, dinala niya ang matinding bigat ng pag-iisip na pinalitan siya ni Adrian dahil nakabuo ito ng anak sa ibang babae habang siya ay nakunan. Ngunit ang lahat ng iyon pala ay isang kasinungalingan. Pero bakit nila ginawa ito? Bakit pumayag si Doña Corazon? Tanong ni Elena, naguguluhan. Dahil lubog sa utang ang Villanueva Land, sagot ni Miguel, habang iniuurong ang kanyang baso ng kape. Kailangan ni Doña Corazon ng dahilan para mapabilis ang pagpirma mo sa lisan nang hindi ka nakakakuha ng anumang asset at higit sa lahat, upang maitago ang katotohanan tungkol sa mga shares mo sa La Vanguardia. Gumawa sila ng kwento ng pagbubuntis upang magamit ang pangalan ng isang darating na tagapagmana para magtayo ng isang dummy trust fund. Doon nila balak ilipat ang natitirang yaman ng kumpanya upang hindi ito makuha ng mga bangko kapag idineklara silang bangkarot. At kapalit ng pagpapanggap ni Bianca, makakakuha siya ng malaking porsyento sa pondo. Napakalupit. Upang isa katuparan ang kanilang kasakiman sa pera, nagawa ni na Doña Corazon at Bianca na magbunga ng isang peking buhay habang ang kanyang totoong anak ay namatay sa gitna ng kanilang panloloko. Matapos ang kanilang pag-uusap, naglakad si Elena patungo sa simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, pumasok siya sa loob at lumuhod sa malamig na sahig ng simbahan. Doon sa harap ng puong Nazareno ay nag-alay siya ng panalangin. Pagkatapos ay lumabas siya sa tabi ng simbahan kung saan nagtitinda ng mga kandila. Bumili siya ng isang puting kandila, sinindihan ito at pinanood ang dahan-dahang pagtunaw ng wax. Sa bawat patak ng wax, naramdaman ni Elena na tuluyan ng natutunaw ang natitirang sakit sa kanyang puso. Hindi siya baog, hindi siya pinarusahan ng langit. Ang mga taong umapi sa kanya ay mga halimaw lamang na walang kaluluwa. Nang gabing iyon, bumalik si Elena sa Lina's hearth upang mag-ayos ng mga gamit bago magsara. Nauna nang umuwi si Gina upang magpahinga. Habang magpupunas ng counter si Elena, biglang tumunog ang kampanilya sa pinto. Pumasok si Bianca. Nakasuot siya ng isang mamahaling trench coat, malaking shades at may kasamang 2 naglalakihang lalaki na mukhang mga pribadong bodyguard. Dahan-dahang tinanggal ni Bianca ang kanyang shades, ibinunyag ang kanyang mga mata na puno ng put at pagbabanta. Masyado ka nang nagiging matapang, Elena. Malamig na simula ni Bianca habang lumalapit sa counter. Nakarating sa akin na pinapakialaman mo ang tungkol sa La Vanguardia. At nalaman ko ring ang kaibigan mong abogado ay palihim na nag-iimbestiga sa akin. Hindi natakot si Elena. Tinitigan niya si Bianca ng diretso sa mga mata. Natatakot ka ba, Bianca? O natatakot ka na malaman ng lahat kung anong uri ng kasinungalingan ang nakatago sa ilalim ng maganda mong kasuotan? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Humakbang siya nang mas malapit, itinukod ang kanyang mga kamay sa counter at bumulong. Isang babala lang, Elena. Isang hamak na panadero ka lang. Wala kang laban sa amin. Iurong mo ang kaso sa La Vanguardia o panoorin mong maging abo ang maliit mong tiyam kasama ang lahat ng pangarap mo. Tumingin si Bianca sa 2 bodyguard nito na agad na sumipa sa isa sa mga silya ng tiyam dahilan upang matumba ito at magkaingay. Matapos yon, muling isinuot ni Bianca ang kanyang shades at naglakad palabas, iniwan si Elena sa gitna ng nagbabantang katahimikan. Nakatitig si Elena sa natumbang silya. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Alam niyang seryoso si Bianca sa kanyang banta,
Ngunit alam din niyang ang katotohanan ay nasa kanyang panig na ngayon. Ang mabilis at walang tigil na tunog ng pagpindot sa keyboard ay tila mga hakbang ng mga kaaway sa dilim. Sa loob ng magdamag, ang opisyal na pahina ng Lina's Hearth sa social media ay binaha ng daan-daang pekeng accounts. Lahat sila ay nag-iwan ng isang bituin na rating may kasamang mga malisyosong komento na nagsasabing madumi ang pagkakagawa ng mga tinapay at personal na inaatak si Elena bilang isang ambisyosang babae na gustong sumira sa pamilyang Villanueva. Kinaumagahan, bago pa man mabuksan ni Elena ang tiyam, sinalubong na siya ng grupo ng mga reporter mula sa mga tabloid at vlogger na naghahanap ng iskandalo. Agad nilang itinutok ang mga mikropono at kamera sa kanyang mukha. Aling Elena, totoo po bang ginagamit ninyo ang usapin sa La Vanguardia para manghingi ng mas malaking pera mula sa mga Villanueva? Tanong ng isang reporter. Totoo po bang pinapahirapan ninyo si Adrian dahil hindi ninyo matanggap na may iba na siyang mahal? Sunod na tanong ng isa pa. Napatigil si Elena sa tapat ng pinto, hawak ang kanyang mga susi. Nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit sa karumihan ng laro ni Doña Corazon. Sa loob ng tiyam, binuksan ni Gina ang telebisyon at doon ay napanood nila ang live na press conference ni Doña Corazon sa Makati. Nakasuot ng itim na damit ang matandang babae may hawak na panyo at tila umiiyak habang nagsasalita sa harap ng mga mamamahayag. Nais ko lamang protektahan ang kabuhayan ng daan-daang manggagawa ng La Vanguardia. Pahayag ni Doña Corazon sa telebisyon. Ngunit may isang tao na pinipili ang kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa amin ay naglalagay sa panganib sa buong kumpanya. Hiling ko lamang ang hustisya. Naramdaman ni Elena na tila bumibigat ang hangin sa kanyang paligid. Ngunit bago pa siya mawalan ng lakas, isang boses mula sa labas ng tiyam ang umalingaw-ngaw. Umalis kayo rito, mga bayarang reporter! Sigaw ni Aling Rosa ang kanilang kapitbahay. Lumabas si Elena at nakita ang isang eksenang nagpabasa sa kanyang mga mata. Ang mga driver ng tricycle, ang mga tindera sa palengke, at ang mga kapuspalad na ina na tinutulungan ni Elena sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tinapay ay nagtipon-tipon sa tapat ng tiyam. Gumawa sila ng isang barikada ng mga tao upang iharang ang mga reporter kay Elena. Inilapag ng ilang kababaihan ang mga sariwang dahon ng saging at kui sa tapat ng pinto ng Lina's Hearth. Mayaman sila sa pera, Lina, sigaw ng isang ina habang hawak ang kamay ni Elena. Pero mayaman tayo sa katotohanan. Huwag kang matakot, nandito kami para sa iyo. Ang diwa ng bayanihan ng mga mahihirap na tao na kanyang tinulungan ang naging kanyang pinakamalakas na kalasag. Umalis ang mga reporter ng maregla dahil sa galit ng mga kapitbahay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Miguel na may dalang isang opisyal na dokumentong may selyo ng korte. Lumapit siya kay Elena na may kasamang malawak na ngiti. Elena, hindi tayo papayag na apihin nila, sabi ni Miguel habang ipinapakita ang papel. Nag-issue na ang Tuan Toyka ng isang Temporary Restraining Order o TRO. Sa legal na paraan, bawal nang galawin isang o ibenta ni Corazon ang anumang ari-arya ng La Vanguardia Flour Mill habang hindi natatapos ang investigasyon sa palsipikasyon ng pirma mo. Kasalukuyan ng isinisilbi ang kautusang ito sa kanilang opisina sa Makati. Habang nangyayari ang tagumpay na ito sa Quezon City, sa opisina naman ng Villanueva Land sa Makati, mag-isa si Adrian sa loob ng silid ni Bianca habang ito ay nasa isang pulong. May hinahanap siyang dokumento sa computer ni Bianca, nulit isang bukas na email ang nakatawag ng kanyang pansin. Nang buksan niya ito, nang lamig ang kanyang buong katawan. Ito ay isang kumpirmasyon ng isang one-way flight ticket patungong Singapore sa pangalan ni Bianca Fuentes para sa susunod na buwan. Kasama rin sa nakalakip na dokumento ang paglilipat ng higit 50 milyong piso patungo sa isang personal at lihim na offshore bank account sa Singapore. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo
habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Napagtanto niya ang katotohanan habang ang kanyang ina ay nakikipaglaban kay Elena upang isalba ang kanilang kumpanya, si Bianca pala ay naghahanda ng tumakas, dala ang lahat ng natitirang yaman ng mga Villanueva. Ang tunog ng basag na kristal na baso sa loob ng eksklusibong VIP room ng isang marangyang restauran sa Bonifacio Global City ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga ilusyon. Hinarap ni Adrian si Bianca na kasalukuyan nakaupo sa tabi ng isang lalaking kilalang kinatawan ng Belmont Group, ang pinakamalaking kalaban ng kanilang pamilya sa negosyo. Lumabas si Adrian mula sa likod ng kurtina ng pinto nang ing-inig ang kanyang buong katawan habang hawak ang mga printout ng flight details at bank transfers ni Bianca. Adrian, gulat na bulong ni Bianca, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang muka tungo sa isang malamig at mapang-asar na ngiti. Sininyasa niya ang kinatawan ng Belmont na lumabas muna. Mag-usap tayo mamaya, Andrew. Nang masara ang pinto agad na inihagis ni Adrian ang mga papel sa mesa. Lalaglagan mo kami, tatakasan mo kami matapos mong ubusin ang natitirang pondo ng kumpanya namin para sa sarili mo. Humalakak si Bianca nang walang kaunting takot. Kumuha siya ng baso ng alak at sumipsip dito. Ubusin, Adrian, matagal nang ubos ang pera ninyo. Ang kumpanya ninyo ay parang isang nabubulok na bangkay na pilit na pinatatayo ng mama mo. Niligtas ko lang ang sarili ko bago kayo tuluyang lamunin ang mga utang ninyo. At ang anak ko ang sanggol sa tiyan mo. Sigaw ni Adrian, namumula ang kanyang muka sa galit at sakit. Pinagpalit ko si Elena para sa iyo at sa anak natin. Ibinaba ni Bianca ang kanyang baso at tumingin kay Adrian nang may matinding pang-uuyam. Sanggol, Adrian? Ganon ka ba talaga katangad 2 taon ang nakalipas nang tanggalin ang matris ko dahil sa sakit? Hindi ako maaring magkaanak. Ang buong kwento ng pagbubuntis ko ay isang malaking dula-dulaan na pinlano ng matalino mong ina para palayasin ang baog mong asawa ng walang ingay at para magamit ang pangalan ng isang darating na tagapagmana upang magtayo ng dummy trust fund kung saan natin itinago ang huling yaman ninyo. Ngunit mas matalino ako. Ako ang kumuha ng kontrol sa pondong iyon. Napatras si Adrian, tila sinampal ng katotohanan. Ang kaniyang buong buhay, ang kaniyang marang, yang pangalan, at ang pagtatraidor niya kay Elena ay nakatayo pala sa isang napakabaho at bulok na kasinungalingan. Ipapulis kita. Idedemanda kita ng estafa, banta ni Adrian, akmang hahawakan ng braso ni Bianca. Ngunit mas mabilis na tumayo si Bianca, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Sige, subukan mo, Adrian. Isumite mo sa pulisya. Pero sa sandaling gawin mo yan, ang kopya ng lahat ng tax evasion, pandaraya sa buwis at peking dokumento ng Villanueva Land sa nakalipas na 5 taon ay direktang mapupunta sa Bureau of Internal Revenue. Sabay tayong mabubulok sa kulungan. Handa ka na ba? Napabitaw si Adrian. Alam niyang seryoso si Bianca. Sa kanyang matinding pagkabigo, marahas niyang dinalot ang isang itim na USB sa ibabaw ng mesa na naglalaman ng mga personal na log ng pakikipag-ugnayan ni Bianca sa Belmont at patakbong lumabas ng restauran. Umuwi si Adrian sa kanilang mansyon sa Makati at hinarap ang kanyang ina. Doon ay nakita niya si Doña Corazon na mahina may hawak na baso ng tubig habang nanginginig ang mga kamay. Ma? Tutu ba alam mo bang baog si Bianca at walang sanggol? Tanang ni Adrian. Halos sumigaw ang kanyang tinig sa loob ng malaking sala. Yumuko si Doña Corazon, umiwas ng tingin. Oo, Adrian. Nalaman ko matapos nating palayasin si Elena. Ngunit ano ang magagawa ko? Si Bianca lang ang may koneksyon sa mga dayuhang bangko na maaaring magpasok ng pondo para hindi tayo tuluyang ma-foreclose ng mga bangkoke. Nailangan kong manahimik para isalba ang pangalan natin. Isalba ang pangalan natin pero winasak natin. Si Elena, winasak natin ang sarili nating buhay. Sigaw ni Adrian bago tuluyang lumabas ng bahay habang umiiyak ang kanyang ina sa kanyang likod.
Nang gabing yon, uminom si Adrian ng alak sa loob ng kanyang kotse hanggang sa malasing. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, pinaandar niya ang sasakyan patungo sa Quezon City. Ipinatigil niya ang kotse sa tapat ng Linas Hearth. Mula sa madilim na kalsada, tumingin si Adrian sa bintana ng tiyam. Doon ay nakita niya si Elena. Nakasuot ito ng kanyang simpleng tapde, may hawak na tray ng mainit na ensaymada habang tumatawa kasama si Mang Tomas at si Miguel na tumutulton sa pagliligpit ng mga gamit. Napakaganda ni Elena. Ang kanyang ngiti ay totoo malayo sa mga pilit na ngiti na nakikita ni Adrian sa mga party sa Makati. Binuksan ni Adrian ang pinto ng kotse balak na lumabas upang lumuhod sa harap ni Elena at humingi ng kapatawaran. Ngunit nang ihahakbang na niya ang kanyang paa sa ulan, napansin niya ang kamay ni Elena na nakahawak sa salamin ng pinto ng tiyam habang isinasara ito. Sa kanyang pulso at palad may isang maliit ngunit malinaw na pilat ang pilat na nakuha niya noong gabi ng kanyang pagkadulas at pagkalaglag ng kanilang totoong anak. Ang matinding pagka-guilt ay sumakmal sa leeg ni Adrian. Napagtanto niya ang katotohanan, hindi lang siya nawala ng isang asawa. Pinatay niya ang kanyang sariling anak at winasak ang nag-iisang babae na nagmahal sa kanya ng tapat ng walang hinihinging kapalit kundi ang kanyang pag-ibig. Dahan-dahang isinara ni Adrian ang pinto ng kotse, sumandal sa manibela at umiyak ng buong hinagpis sa gitna ng bilim at tunog ng ulan. Samantala sa isang madilim na eskinita, hindi kalayuan sa kalsadang iyon, nakatigil ang kotse ni Bianca. Hawak niya ang kanyang telpon o kausap ang isang lalaking may hawak na galon ng gas. Gawin mo na mamayang madaling araw habang sarado ang tiyam, malamig na utos ni Bianca. Sunigin mo ang warehouse ng Linas Hearth. Siguraduhin mong matutupok ang lahat ng dokumento ng La Vanguardia na itinabi ni Elena doon. Walang dapat matirang kahit isang pirasong katibayan. Ang malakas na tunog ng kahoy na maso ng tagapang ulo ng lupon ay pumutol sa nanginginig na paliwanag ni Doña Corazon. Sa loob ng marangyang boardroom ng La Vanguardia Flour Mill sa Maynila, ang mga seryosong muka ng mga miyembro ng Board of Directors ay nakatitig sa matandang babae. Nakatayo si Doña Corazon sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy na mahogany. Kasalukuyan niyang pinipilit na kumbinsihin ang board na aprubahan ang isang mabilisang pagsasaayos ng pautang at mortgage gamit ang mga shares ng La Vanguardia upang iligtas ang gumigihong Villanueva Land. Ngunit ang kanyang pagsasalita ay naputol nang bumukas ang malaking glass door ng boardroom. Pumasok si Elena. Nakasuot siya ng isang formal at eleganteng cream-colored na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang kalmado ngunit napakamakapangyarihang aura. Kasunod niya si Miguel na may hawak na isang makapal na leather na portfolio. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Napahawak si Doña Corazon sa mesa. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pamumutla tungo sa matinding galit. Anong karapatan mong pumasok dito? Sigaw ni Doña Corazon, itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Elena. This is a private board meeting. Guardia, ilabas ang babaeng ito. Walang sinumang maglalabas sa aking kliyente. Mariing sargo ni Miguel habang maglalakad patungo sa gitna ng silid at inilalapag ang kanyang mga dokumento sa mesa. Magandang hapon sa lupo ng mga direktor. Ako si Ate Miguel Ramos, ang legal na kinatawa ni G.N. Elena Santos, ang nag-iisang tagapagmana ni Teresa Santos, isa sa mga kasosyo at tagapagtatag ng La Vanguardia Flour Mill. Isang kasinungalingan, sigaw ni Doña Corazon. Ibinenta na sa amin ni Teresa ang mga shares na yon bago pa siya mamatay. Kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang portfolio. Narito ang opisyal na sertipiko ng shares na nananatiling nakapangalan kay Teresa Santos. At higit sa lahat, narito ang opisyal na ulat mula sa National Bureau of Investigation, NBI handwriting experts.
Pinapatunayan nito na ang pirma ng aking kliyente na si Elena Santos sa mga dokumento ng paglilipat ng shares at kasunduan sa mortgage 3 taon na ang nakalilipas ay isang kabuuang palsipikasyon. Pinike ang kanyang pirma upang magamit ang kanyang mga shares bilang collateral nang walang kanyang pahintulot. Isang malakas na bulung-bulungan ang sumiklab sa loob ng silid. Ang mga direktor ay nagsimulang magpalitan ng mga nag-aalang tingin. Tumingin si Elena kay Doña Corazon. Sa pagkakataong ito, wala nang latitirang takot sa kanyang puso. Ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag. 8 taon ko pong narinig mula sa pamilya Villanueva na ako ay isang walang silbing panadero, isang hampaslupang walang dinalang anuman sa kanilang marangyang pangalan, panimula ni Elena. Ngunit ang totoo, ang bawat butil ng harina na ginamit ninyo para patayuin ang inyong mga gusali sa Makati ay nagmula sa pawis talino at pormula ng aking ina. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang molde ng tinapay na gawa sa tanso, isang molde na may mga gasgas at bakas ng maraming taon ng paggamit ng kanyang ina sa kanilang lumang kusina. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng makintab na mesang mahogany sa tapat mismo ng mga papel ng kaso. Ito po ang tunay na simula ng inyong yaman, sabi ni Elena, nakatitig ng diretso sa nanghihinang mga mata ni Doña Corazon. At narito ako ngayon upang bawiin ang karangalan ng aking ina at ang pag-aari na ninakaw ninyo sa amin. Sa sandaling yon, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Pumasok si Adrian. Tumingin si Doña Corazon sa kanyang anak, tila nakakita ng isang tagapagligtas. Adrian, sabihin mo sa kanila, sabihin nung nagkakamali si Elena. Ngunit hindi tumingin si Adrian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig puno ng matinding kahihiyan at pagsisisi. Lumakad siya patungo sa dulo ng mesa, umupo at huminga ng malalim. Hindi ko maitatambal ang mga dokumento, Ma. Mahinang sabi ni Adrian na narinig ng buong silid. Totoo ang sinasabi ni Elena. Pinik natin ang kanyang pirma. Adrian! Hysterical na sigaw ni Doña Corazon, tila sasabog ang kanyang dibdib sa pagtatraidor ng kanyang sariling anak. Muling pinupok ng board chairman ang kanyang maso. Based sa mga siyang ipinakita at sa pag-amin ng mismong CEO ng Villanueva Land, ipinapasya ng Lupon na suspindihin ang lahat ng karapatan sa pagboto ng mga shares ng pamilya Villanueva at i-freeze ang anumang proseso ng pautang o mortgage na may kaugnayan sa lavang guardia hanggang sa magpalabas ng pinal na desisyon ang korte. Natapos ang pulong sa tagumpay ni Elena. Habang lumalabas si Elena at si Miguel sa malaking lobby ng gusali, sinalubong sila ni Doña Corazon na inaalalayan ng kanyang driver. Ang mukha ng matandang babae ay mapula sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Hinarangan niya ang daan ni Elena. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri sa mukha ng kanyang dating minantu. Akala mo ba nanalo ka na, Elena? Galit na bulong ni Doña Corazon na may kasamang banta na nanggagaling sa kanyang pinakamalalim na dumi. Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? Sisiguraduhin kong babayaran mo ito gamit ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka ngayon. Tinitigan siya ni Elena nang may malamig na kawalang paki dumaan sa kanyang tabi nang hindi nagsasalita at nagpatuloy sa paglakad palabas ng gusali patungo sa liwanag ng araw. Ngunit ang banta ng matandang babae ay nanatiling nakasabit sa hangin, tila isang madilim na ulap na naghahanda ng isang malaking bagyo. Isang maliit at tila walang kwentang liyab ang nagsimula sa likod ng bodega ng mga sako ng harina ng Lina's Hearth. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, dahil sa tulong ng gasolinang palihim na ibinuhos ng mga tauhan ni Bianca sa paligid ng mga dingding na kahoy, ang liyab na iyon ay mabilis na naging isang nagngangalit na impyerno. Sa loob ng kaniyang maliit na opisina sa likod ng bodega, abala si Elena sa pag-aayos ng mga huling imbentar, para sa engrandeng pagbubukas ng kanilang ikalawang sangay sa Quezon City.
Masaya siya habang nakikipag-usap sa telepon no kay Miguel tungkol sa mga gagamiting dekorasyon. Sige Miguel, hihintayin kita rito bago tayo sumara. Nakangiting sabi ni Elena bago ibaba ang telepono. Ngunit nang ibaba niya ang hawak na handset, napatigil siya. May kakaibang amoy na pumasok sa kanyang ilong amoy ng nasusunog na kahoy at chemical. Kasabay niyang narinig niya ang kakaibang langit-nit ng apoy sa labas. Mabilis na tumayo si Elena at binuksan ang pinto ng opisina. Isang makapal at maitim na usok ang agad na sumalubong sa kanya dahilan upang mapasinghap siya at mapaubo ng matindi. Ang buong bodega ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Gina, may tao ba diyan? Sigaw ni Elena, ngunit walang sumasagot. Nauna nang umuwi si Gina. Patakbong lumapit si Elena sa emergency exit sa likod, ngunit nung itulak niya ang pinto, hindi ito gumalaw. May nikakabit na makapal na kadena sa labas. Sinubukan niyang patakbuhin ang pinto sa harap, ngunit ang bumagsak na nagbabagang posteng kahoy ay humarang sa kanyang daan. Nakulong siya. Nagsisimula nang uminit ang sahig. Ang usok ay mabilis na pumupuno sa buong silid ni nanakaw ang natitirang oksihina. Bumalik si Elena sa loob ng kanyang opisina, tanging ang maliit na espasyo sa ilalim ng mesa ang kanyang naging kanlungan habang tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang tapde. Sa labas ng nasusunog na gusali kasalukuy ang pumarada ang kotse ni Adrian. Lasing pa rin siya at ang kanyang isip ay puno ng gulo at desperasyon. Nais niyang kausapin si Elena, hilingin na iurong ang kaso ng La Vanguardia upang hindi makulong ang kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang makapal na usok at ang naglalakihang apoy na lumalabas sa bodega, biglang nawala ang kanyang kalasingan. Elena? Sigaw ni Adrian habang tumatakbo patungo sa tiyam. Gamit ang isang malaking tipak ng bato, binasag ni Adrian ang salamin ng bintana sa gilid at pumasok sa loob sa gitna ng matinding init at usok. Nag-ubo siya ng matindi, ngunit pinilit niyang hanapin ang daan patungo sa opisina ni Elena. Nang marating niya ang pinto ng opisina, nakita niya si Elena na nakahandusay sa sahig, halos mawala na ng malay, habang patuloy na umiiyak at umaatungal. Elena, narito ako. Lalabas tayo. Sigaw ni Adrian habang sinusubukang lumapit. Ngunit nang hahakbang na si Adrian upang buhatin si Elena, napansin ng kanyang mga mata ang ibabaw ng mesa. Doon sa tapat ng nasusunog na computer ay nakalagay ang pulang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng La Vanguardia Flour Mill, ang mga katibayan ng falsifikasyon ng pirma na hawak ni Elena, kasama ang isang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ng kanyang ina at ni Bianca. Kung masusunog ang mga dokumentong iyon, mawawalan ng ebidensya si Elena. Maliligtas ang kanyang pamilya. Maliligtas ang Villanueva land sa bangka, ret at hindi makukulong ang kanyang ina. Tumingin si Adrian kay Elena na nanginginig ang kamay na nakataas patungo sa kanya. Adrian, tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Mahinang bulong ni Elena sa gitna ng kanyang huling lakas. Tumingin muli si Adrian sa pulang folder na nagsisimula ng kapitanang apoy sa gilid ng mesa. Ang kasakiman at ang takot sa kahirapan ay mabilis na lumamon sa natitirang katinuan ni Adrian. Sa halip na hawakan ang kamay ni Elena, humakbang siya patungo sa mesa. Marahas niyang dinalot ang pulang folder at ang metal na kahon ng mga dokumento. Patawad, Elena. Umiiyak na bulong ni Adrian. Kailangan kong isalba ang pamilya ko. Tinalikuran ni Adrian si Elena. Tumakbo siya palabas ng nasusunog na opisina, dala ang mga dokumento iniwan ng kanyang asawa na mamatay sa gitna ng apoy at usok. Napanood ni Elena ang pagtalikod ni Adrian. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng kanyang puso na dating nagmahal sa lalaking yon ay tuluyan ng natupok ng apoy. Wala siyang naramdamang takot sa kamatayan, kundi matinding dumi at awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa pera. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg at ang susing tanso ng kanyang ina ay nalaglag sa sahig, nagniningning sa ilalim ng pulang liwanag ng apoy.
Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata handa na sa kanyang pagtatapos. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim, isang malakas na tunog ng pagkasira ng pinto ang umalingaw-ngaw. Elena! Si Miguel. Matapos makatanggap ng ulat tungkol sa sunog habang papunta sa Tiam, mabilis na sumugod si Miguel, kasama ang ilang mga kapitbahay at driver ng tricycle. Gamit ang isang palakol mula sa kalapit na tindahan, winasat ni Miguel ang kadena sa likod at bumasag sa opisina. Nang makita si Elena, binalewala ni Miguel ang naglalakihang apoy na pumapalibot sa kanila. Binalot niya si Elena sa isang basang kumot na kanyang dala, binuhat ito sa kanyang mga bisig at mabilis na tumakbo palabas sa gitna ng bumabagsak na mga posteng kahoy. Nang makalabas sila sa kalsada, inilapag ni Miguel si Elena sa damuhan, habang ang mga kapitbahay ay nagmamadaling nag-abot ng tubig at basang tela. Umuubo si Elena, ngunit dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata, nakita ang nag-aalalang mukha ni Miguel na nababalutan ng uling. Salamat, Miguel? Mahinang bulong ni Elena. Buhay siya. Samantala sa kabilang bahagi ng kalsada, patakbong patungo sa kanyang kotse si Adrian, habang mahigpit na yakap ang pulang folder at ang metal na kahon. Akala niya ay nagtagumpay siya. Akala niya ay natupok na ng apoy ang lahat ng ebidensya at ang kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi niya alam na sa tapat ng kalsada, ang bagong kabit na high-definition security camera ng kalapit na bangko at ng katabing gusali ay malinaw na nakatutok sa harapan ng bodega. Naitala ng camera ang kanyang pagpasok, ang kanyang pagtakbo, palabas na may dalang ninakaw na mga dokumento, at ang kanyang malamig na pag-iwan kay Elena sa loob ng nasusulog na gusali, nang walang anumang pagsubok na tumawag ng saklolo. Bago pa man maipasok ni Adrian ang kanyang susi sa kotse, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa gabi. 3 kotse ng pulisi, saang mabilis na pumarada sa paligid ng kanyang SUV, hinarangan ang kanyang daan. Lumabas ang mga armadong pulis na may hawak na mga baril at nakatutok sa kanya. "Huwag kang kikilos! Itaas mo ang iyong mga kamay!" Sigaw ng isang pulis. Napatigil si Adrian nanigas sa ilalim ng pulang liwanag ng mga sirena, habang mahigpit pa ring yakap ang ninakaw na folder, isang folder na sa halip na magligtas sa kanya ay naging kanyang sariling hatol sa kulungan. Ang huling pukpok ng maso ng hukom sa loob ng silid hukuman ay tila isang kulog na naghudyat ng katapusan ng kapangyarihan ng mga Villanueva. Sa labas ng paliparan ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bago pa man makasakay si Bianca sa kanyang one-way flight patungong Singapore, hinarang na siya ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Sa gitna ng kanyang hysterical na sigaw at pag-iinarte, pinusturan siya ng posas habang suot ang kanyang mamahaling trenchcoat sa harap, nang maraming taong kumuha ng video sa kanyang pag-aresto. Ang kanyang mga kaso ng malubhang estafa, pagsunog ng ari-arian arson, at pagtatangkang pagpatay ay walang piyansa. Sa loob ng silid hukuman, mabilis na natapos ang paglilitis dahil sa tumpak at hindi matitinag na mga ebidensya. Ang pinakamalakas na hampas sa pamilya Villanueva ay ang nakatutok na CCTV footage ng gabi ng sunog. Ipinakita roon ng malinaw kung paano pumasok si Adrian, kinuha ang mga dokumento at iniwan si Elena na mamamatay sa loob ng nagbabagang opisina. Si Doña Corazon ay nakaupo ngayon sa isang wheelchair sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan ay paralisado dahil sa stroke na kanyang dinanas matapos ideklara ng korte ang kabuuang bangkarote ng Villanueva Land at ang pagsamsam ng mga bangko sa kanilang huling mansyon sa Makati. Wala na ang kanyang marangyang iyas, wala na ang kanyang mataas na no. Ang natira na lamang sa kanyang mukha ay ang matinding hiya sa harap ng publiko. Si Adrian naman ay nakatayo sa tapat ng hukom, nakasuot ng kulay rosas na preso na t-shirt at may posas sa kanyang mga kamay. Hinatulan siya ng mahabang taong pagkabilanggo,
dahil sa falsifikasyon ng mga pampublikong dokumento pagsasabuatan sa pandaraya at ang krimen ng hindi pagtulon sa isang taong nasa panganib ng kamatayan, reckless endangerment. Ipinapasiya ng korteng ito na ibalik ang kabuuang 25% ng shares ng Lavanguardia Flour Mill sa tunay at legal na tagapagmana nito si Elena Santos. Opisyal na pagbasa ng hukom. Nakahinga ng malalim si Elena habang nakaupo sa tabi ni Miguel. Naramdaman niya ang isang malamig at magaan na hangin na tila humaplos sa kanyang likod. Sa wakas ang hustisya para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili, at para sa kanyang yumaong sanggol ay nakamit na. Nang matapos ang pagbasa ng hatol dahan-dahang, lumabas si Elena sa silid hukuman patungo sa pasilyo ng gusali. Sa kanyang likod, inaalalayan ng mga guwardiya si Adrian patungo sa piitan. Nang makita si Elena, biglang nakiusap si Adrian sa mga guwardiya na huminto. Umiiyak siyang lumuhod sa sahig, kinakalampag ang kanyang mga posas habang nakatitig sa kanyang dating asawa. Elena, patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Adrian, umagos ang luha at laway sa kanyang mukha. Ginawa ko lang yun para isalba ang pamilya ko. Natakot ako, pero mahal pa rin kita, Elena. Please, tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Tumigil si Elena sa paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap kay Adrian. Tinitigan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang buhay sa loob ng 8 taon, ang lalaking iniyakan niya, pinaglingkuran niya, at inalayan niya ng kanyang dignidad. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tignan niya si Adrian, walang galit sa kanyang mga mata. Walang put, walang luha, at walang anumang emosyon. Ang natira na lamang ay ang kabuuang kawalang paki. Ito ang pinakamalupit na karma para sa isang taong tulad ni Adrian. Hindi nagsalita si Elena. Hindi man lang niya tinugon ang mga pagmamakaawa nito. Tinalikuran niya si Adrian nang may tuwid na tindig at nagpatuloy sa paglalakad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng pasilyo ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pag-alis sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga boses ng pagmamakaawa ni Adrian ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang likod. Pagkalipas ng 1 buwan, nakatayo si Elena sa loob ng kanyang bagong opisina sa bagong tayong gusali ng Lina's Hearth. Dahil sa suporta ng Board of Directors ng Lavanguardia Flour Mill, ibinigay sa kanya ang posisyon bilang honorary member ng Executive Committee ng kumpanya. Mas malaki na ang kanyang bakery ngayon, mas marami ang mga pugon, at mas marami ang mga taong kanyang natutulungan. Habang nakatingin si Elena sa labas ng bintana, pinapanood ang magandang sikat ng araw ng Quezon City, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miguel. May hawak siyang isang magandang kumpol ng mga bulaklak ng sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na puti, mabango at kilala sa kanyang tibay sa gitna ng init at ulan. Inabot ni Miguel ang mga bulaklak kay Elena ng may tapat at malalim na ngiti. Para sa bagong simula ng buhay mo, Elena. Kinuha ni Elena ang sampagwita, inamoy ang kanyang bango na tila nagbabalik sa kanya sa kapayapaan ng kanyang sariling tahanan. Tumingin siya kay Miguel at sa pagkakataong ito naramdaman niya na ang kanyang puso ay handa na muling magbukas sa isang bukas na puno ng pag-asa. Ang mahinang tawa ng isang maliit na bata habang kumakain ng isang cookie na hugis susing tanso ay nagdala ng liwanag sa loob ng malawak na silid ng Lina's Hearth Foundation. Ang silid na ito ay puno ng ingay at tawanan ng mga kababaihan, mga solong ina, mga nakaranas ng pang-aabuso at mga tulad ni Elena na naghahanap ng bagong simula. Ito ang pangarap na binuo ni Elena gamit ang kanyang mga bahagi sa kita ng Lavanguardia Flour Mill. Nagtayo siya ng isang libreng paaralan sa pagbe-bake upang bigyan ng kabuhayan at pag-asa ang mga kababaihang nawala ng direksyon sa buhay. Huwag kang matakot, iha. Mahinahong gabay ni Elena sa isang batang ina na nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ng masa ng ensaymada. Ang paggawa ng tinapay ay parang paghubog sa ating sarili. Sa simula, marami tayong pagsubok,
Marami tayong banting at hampas na mararanasan upang maging pino. Pero sa huli kapag dumaan ka sa init ng pugon, lalabas ka na may sariling bango at tamis. Tumango ang bata, may kasamang luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Nakita ni Elena sa kanya ang kanyang lumang sarili ang takot at walang boses na Elena. Ngunit ngayon narito siya upang maging boses ng mga walang bansa. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Mang Tomas sa isang kawayang upuan. Mukha siyang mas malusob na yon, may hawak na tasa ng kape habang nakangiting pinapanood ang kanyang anak. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Miguel, na seryosong nakikipag-usap sa kanyang tatay. Ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap kay Elena ng may tapat at malalim na paghanga. Walang pagmamadali sa pagitan ni Elena at ni Miguel. Ang kanilang relasyon ay hindi binuo sa mga mabulaklak na salita ng isang mabilisang romansa, kundi sa pundasyon ng respeto, tiwala at tahimik na pagdamay sa gitna ng unos. At alam ni Elena na sapat na yon. Sa gitna ng lobby ng foundation, nakasabit ang isang malaking larawan ni Nanay Teresa na nakangiti. Sa ilalim ng kanyang larawan, sa loob ng isang maliit na glass frame, ay nakalagay ang susing tanso ng kanilang pamilya. Iyon ang susi na nagbukas ng kanyang kahon, ng tadhana ang susi na nagbalik ng kanyang dignidad. Isang mainit na bibingka na nakabalot sa sariwang dahon ng saging may natutunaw na butter, keso at niyog ang nakalatag sa mesa, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw ng umaga. Ito ang amoy ng kanyang buhay, hindi ang amoy ng usok ng sunog, kundi ang amoy ng muling pagsilang. Napagtanto ni Elena na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa marangyang mansyon sa Makati o sa pagiging kabahagi ng isang kilalang pamilya. Ang tunay na yaman ay ang kalayaan na magpasya para sa iyong sarili, ang kapayapaan ng iyong isip, at ang kakayahan na magbahagi ng pag-ibig sa mga taong nangangailangan nito. Tumingin si Elena sa kaniyang sariling mga kamay na may kaunting bakas pa ng harina. Ito ang mga kamay na nagluha, ngunit ito rin ang mga kamay na bumuo ng kanyang sarimeng dambana. Ang karangalan ay hindi ibinibigay o hinihingi sa iba, bulong ni Elena sa kanyang sarili habang nakatingin sa larawan ng kanyang ina. Kundi ikaw mismo ang gumagawa nito gamit ang sarili mong mga kamay.